Magandang po, mabuo tayo lahat. Galang-galang Executive Secretary, Jojo Ochoa. Alam mo niyo si Executive Secretary Ochoa, matagal ko na pong abogado to. Na meron ng Campanilla, siya po yung abogadong hindi ko po binayaran ni minsan. No. Ginawa pa ako kung kumpare. Buti pa inaanak ko, hindi ko nakakalimutan tuwing Pasko. Nung aming pinaglalaban po karapatan ng maralitang tagalunsod, siya po ang pangunahing tumutulong sa akin para mapag-aralan ng gusto yung UDHA at mailaban niyo inyong karapatan po. Chairman Hernani Panganiban, Commissioner Cipriano Fampulme, Commissioner Maria Joy Harabello, Commissioner Rick Domingo, Commissioner Angelina Ludovice Cato, Senator Bobby Tanyada, Local Chief Executives present, Sara Duterte, Barbara Ruby Talaga, and Mayor Edwin Caralyan, ating pumakasama sa Kongreso, si Manang Uli. Si Manong Tony ho, nauna sa akin yan. Nag-aaral pa ho yata ako nung Congressman si Manong Tony. Officers and staff of the Presidential Commission for the Urban Poor, mga kapwa ko kawani na naglilingkod sa pamahalaan at sa tambayan, mga minamahal ko pong kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Pumasok na naman po ang Disyembre at hindi po maiwasan ng ilan na itanong sa akin, anong regalo raw ba ang gusto kong... Na maganda ho ito. Ano raw ang regalo gusto kong matanggap ngayon darating na Pasko? Normally ako tinatanong anong regalo nila. Wala pong halong keso de bola ang lagi ko pong sagot sa kanila. Patuloy lamang na magpamalas ng masusing kooperasyon at di nagmamaliw na suporta ang mamamayang Pilipino sa akin, talagang magiging masaya na po tayo ngayon darating na Pasko. Sa pagkakataon pong ito, mukhang hindi na kakailanganin bumisita pa si Santa Claus sa Pilipinas. Sa nakikita at nararamdaman kong sigasig at pakikiisa mula sa inyo. Naihandog niyo na po ang hiling kong pamasko. Alam po niyo, dito po sa sitwasyon na maralit ang tagalunsod, meron hindi bababa sa 560,000 families ang kailangan natin isaayos sa NCR. Okay. Magkano ba ang tinitingnan na kailangan gastusin dyan? Hindi naman ho ganun kalaki. Hindi kasing laki na national budget. 500 billion lang. Yung national budget po 1.8 trillion. Hindi pa ho napipirmahan. Next week pa ho yun. So 500 billion para sa tagalunsod pa lang. Paano naman yung sa labas ng NCR? Meron pa hong natitira doon ng mga 700 to 800,000 families na kailangan rin iayos. Kaya naman, sa ating lahat po na nandirito ngayon, isang maligayang Pasko at isang masaganang bagong taon. Malinaw po ang halaga ng Urban Poor Solidarity Week at ang pagtitipon natin sa araw nito. Nagkakaroon tayo ng magandang pagkakataon upang matalakay ang mga napapanong usapin at mga suliraning kinakaharap na maralitang tagalunsod at sama-samang makapaglatag ng mga hakbang upang matugunan ang mga ito. Saan po kasi tayo manggaling? Sa pampubliko o pribadong sektor man? O sa mga komunidad na mga maralitang tagalunsod, iisa ang hangarin natin, ang maiangat ang kabuhayan ng mga nangangailangan nating kababayan at magkaroon ng mas patas na pagkakataon ang lahat sa ating lipunan. Patunay po rito ang mga pinangaralan natin sa araw na ito, ang mga individual at mga institusyong nagpapamalas ng di matatawarang dedikasyon upang mabigyan lakas ang sektor na maralitang tagalunsod at maiangat ang kanilang mga kabuhayan. Sila po ang mga katuwang natin sa pagtitimon pasulong ng ating bayan. Patuloy nawa kayong maging bukal ng pagkakawanggawa at masundan sana na mas maraming Pilipino ang inyong mabubuting halimbawa. Lalo naman pong nagiging makabuluhan ang araw na ito dahil sa pagdiriwang natin sa ika-25 anibersaryo ng Presidential Commission for the Urban Poor. Sa loob ng mahigit 2 dekada, hindi lamang nagsisilbing tulay ng mga maralitang tagalungsod ang PCUP sa pamahalaan upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan, patuloy din nila kayong nagiging sandigan upang matyak na kinikilala ang kanilang karapatan at napapangalagaan ang kanilang kapakanan. Sa buo-buo po ng PCUP, isang malugot na pagbati sa mahigit 2 dekada ng wagas na paglilingkod sa mga Pilipino. Taos-puso rin po akong nagpapasalamat sa buo-buo ng PCUP sa pagkilala nyo sa aking ina sa araw na ito. Ang pagtataguyod po ng PCUP ay personal sa aking ina. Nagbunso dito sa pagmamahal niya sa mga kababayan nating kapuspalad, sa pagnanais niyang matyak
na natutugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan at nabibigyan sila ng disenteng pamumuhay. Kung kapiling lamang po natin siya ngayon, sigurado pong matutuwa siya, hindi lamang sa inyong parangal, ngunit lalo't higit sa sigla at sigasig na ipinapamalas nating lahat upang maipagpatuloy ang kanyang advokasya para sa mga mararalitan nating kababayan. Ngayon tayo na po ang nasa katungkulan. Higit po natin ipagpapatuloy ang pagbagtas sa tuwidadaan. Higit natin isusulong ang kampanya upang tuldukan ang katiwalian at labanan ng kahirapan sa bansa. Dito po nakaangkla ang panata natin na patuloy na ipatupad ang Covenant with the Urban Poor na nilagdaan natin kasama si Secretary Mar Rojas noong kampanya. Gayon din po ang Republic Act 7279 o ang Urban Development and Housing Act o UDA. Sisiguruhin nating nasusunod ito ng siguro ang pangangalaga sa karapatan at kapakanan ng mga maralitang tagalunsod. Sa likod po ng ating mga napapagtagumpayan, marami pa rin talaga tayong kailangan gawin. Marami pa rin po sa ating mga kababayan ang lumuluwas mula sa probinsya sa pag-asang magkakaroon ng mas masaganang kabuhayan dito sa lungsod. Subalit alam naman po natin ang realidad. Marami sa kanila ang napipilitang mamalagi sa mga lokasyong peligroso at mailap sa kaunlaran. Ayon nga po sa National Housing Authority, mahigit 1.3 milyong pamilya na ang bilang ng mga informal settler families sa bansa. At mahigit kalahating milyon dito ay mula sa National Capital Region. Ito po ang pinagtutuunan natin ng pansin. Ang mailipat sila sa mas ligtas, mas payapa at mas masaganang lugar na tutuluyan. Ang sagot po natin dito, programang pabahay para sa informal settler families. Kasama po rito ang on-site o in-city solutions, ang pagtatayo ng vertical housing sa mga piling lokasyon sa lungsod bilang kanilang bagong tirahan. Mayroon din po tayong off-city solutions o ating balik probinsya program. Pabahay at kabuhayan din ang ating hatid sa pagpapadala sa kanila sa mga probinsya. Alam po nyo, ang dinatnan nating programa, yung balik probinsya, 45 square meters ay pagkakalob sa tao. Bahala ka nang ipagkasa yung bahay at yung pangkabuhayan sa 45 square meters. Mahirap po yata yun. Yung pinaplano po natin ay convergence. Convergence po, papahirami nga 2 hektarya ng lupa. Tutulong ang mga organisasyon tulad ng Gawad Kalinga, Habitat at iba pa para maitayo yung bahay. Yung lampas doon sa bahay naman po na siguro naman sa 2 hektarya, marami na po matitira doon, yun na magiging susi na kabuhayan. Ginagawa natin ito upang mapangalagaan ang kanilang kinabukasan at magkaroon ng mas mabuting pagkakataong umangat sa buhay. Mabuti man po ang ating hangarin, batid po rin po natin ang programang ito ay hindi basta-bastang mabubuo. Kailangan ito ng masusing pagpaplano at siyempre ng kaukulang pondo. Kaya naman po, sa ilalim ng ating Disbursement Acceleration Program, naglaan na po tayo ng 10.55 billion po yan, pesos para sa ating mga housing projects para sa informal settler families. Yung 10 bilyon po, rito ay nakalaan para sa isang vertical housing project sa NCR. Ibig sabihin po yung isang project pero marami pong building. No? Mga naman 120,000 ang tinatarget natin families na makakapunta dito sa vertical housing na to by the time I step down. Kung saan tinatayang 20,000 informal settler families na nakatira sa mga peligrosong lugar ang matutulungan. Yun po yung first batch. Ang 450 million pesos naman vertical housing project din sa Camarin, Caloocan City para sa mga informal settler families sa North Triangle, Quezon City. 4,000 informal settler families din pong nakatira sa Iloilo River ang paglalaanan natin ng 100 milyong piso para sa pagpapatayo ng kanilang housing units. Sa mga mangyayari pong paglilipat na ito, sa tulong ng mga katuwang na ahensya, sisiguruhin nating aabot sa taong bayan ang pera ng taong bayan. Iisa po ang diwa sa bawat takbang na ating tinatahak, ang maitaguyod ang isang lipunan kung saan walang naiiwan sa laylayan. May patas na pagkakataon sa bawat Pilipino na panghawakan ang kanyang sariling tadhana at maabot ang kanyang pinakapotensyal na hangad nating bigyan si Juan de la Cruz, hindi lamang ng disenteng tirahan o kabuhayan, kundi maging ng sapat na pagkakataon upang makaambag sa
pagpapaunlad ng lipunan sa abot ng kanyang makakaya. Layo nating manatiling matiwasay siyang makakausad sa buhay, malaya mula sa kumunoy ng kahirapan at balakid ng katiwalian, habang bumabagtas nga po sa tuwid na landas. Hindi po kailanman matitinag ang ating panata. Kung walang kurap, walang mahirap. Kung lahat tayo makikiisa sa tuwid na daan, kung patuloy po tayong magbabayanihan, talagang wala pong mahirap mapagtagumpayan. At bago po ako magtapos, ulitin ko lang po yung problema. Baka naman kayo naiinip at yung iba nga ako sa inyo may karapatan na mainip. 25 years na po eh. Yeah? Isang henerasyon na hong tumanda. No? At balikan ho natin yung problema kapraso. Nung naipasa po yung UDA 1994, ang kailangan mga magawang hakbangin. Tama ba? Kailangan tapos na yung informal survey o informal sector survey. Kailangan matukoy na kung sino ang dapat tulungan. Tama po? Okay. Alam mo ba nyo ilan ang gumawa ng survey? Sa NCR, 2. 13 po yung cities and municipalities of the NCR, 2. Hindi rin natin masisi. Dahil kinabahan yung LGU, yung local government unit. Kami magtatala, kami rin ang mananagot. Yung pondo, bahala na rin kami. So, ang dulo nito, pag tinapos namin ito, lahat ng sisi, amin. Tama po ba? No. Ngayon, yung kaya namin ipangako sa inyo ngayong gabi, ang plano namin talaga, taon-taon, for the next 5 years, at least 10 billion will go into settling this problem. Pero siyempre, may kungho yan. Huwag naman lumala sana yung problema ng pandaigdigang ekonomiya. Hindi naman ho tayo islang, di ba? Pwede magsabi, hindi kami kadamay dyan. O pass kami dyan. Madadamay ho tayo dyan kung sumama. So, assuming manatili, at least 10 billion. Eh kung gumanda, the more. Okay. Ngayon makakala lang po nyo, 1.8 trillion, dagdagan mo naman yung sa amin. Well, sa totoo lang po, sa 1.8 trillion, pag natapos po yung sweldo, natapos po yung maintenance, operating, other expenses, pag natapos po yung lahat ng binabayaran, pati na yung debt, mga 25% po nun, 20 to 25% ang pwede natin ilaan sa mga proyekto. Pag ibinigay po sa sektor nyo, siyempre hindi natin pwede ibigay sa ibang sektor. Yung ibang sektor naman, pwede sabihin, mas patindi pangangailangan lang, unahin natin. Pero pag 25 years una kayo at hindi sila napupuntahan, may parang na rin sigurong magsasalita iba, kailan naman kami? Tama po ba? Okay. So ito po matinding pakiusap ko sa inyo. No? Meron kasi tinatawag na donor fatigue. Okay? Para bang ang haba naman tinutulungan, kailan ba naman tayo matatapos dito? No? Kaya itong mayroon tayong pagkakataon, meron tayong oportunidad, kailangan po natin samantalahin talaga to. No? Ipakita na kung hindi man natin natapos yung buong problema, may asenso, nababawasan yung problema. So may makakitang hantungan. At yung ibang pinapakiusapan natin na at saka na muna kayo, pwedeng ganahan na maghintay dahil lumalapit naman yung panahon na sila naman ang tutugunan. Tama po ba? No. Alam naman po natin, tulad ng sabi nga tumitingin sa Last Supper, pati si Yesu Cristo raw may kasamang hindi kaanib doon. Meron tayong tinutulungan, meron naman nagsasamantala. Yung nagsasamantala, sorry, napagbigyan na kayo ng oportunidad. Bibigay naman namin doon sa talagang gagamitin yung oportunidad para iayos yung kanilang sarili. So, ulitin ko lang po, no? Nung tinatalakay huto sa aminin ko sa inyo, may mga araw pakiramdam ko nag-iisa ako talaga dito. Paano ko ba gagawin lahat doon? Hindi ho biro 500, yung bago hong nasa mesa ko ngayon, hindi na ho pala 560,000. 580,000 families na raw po yung informal settler sa NCR. Sabi ko, 1994, dapat di na nadagdagan. Bakit naman dumadami pa? Every 6 months, dinadagdagan nyo yung sinasabi nyo sa akin. Hindi pa natin naayos yung problema. Pero sa ating mga pinangalang to araw na to, kayo po nandito ngayon, talaga naman masasabi natin, habang mas marami ho tayo nagtutulong-tulungan, nagdadamayan dito, bakit tayo hindi lalapit na lalapit? Di po ba? Kaya naman, pagdating ng panahon, yung ating narrator kanina, si Mang Bert, siguro naman bago siya mag-retire, masasabi niyang, ang laki na ng pinagbago ng aking natatanaw. Si Mang Bert yung narrator kanina sa film. Pagdating po ng 2016, eksakto po noon, June 30, noon. So, last time niyo ako makikita siguro, June 30, 11 a.m. No?
Pagkamay ko sa inyo lahat nun, lilingon muna ako at sabihin ko, hindi ba malaki na ang pinagbago? Ah. At pag malaki na akong pinagbago, siguro naman, July 1, asikasuhin ko naman yung love life ko. Diba? At pag nagkaapo na ako, parang tingin niya sa akin, lolo ko hundong nakita. Anyway, basta wag ko kayo mawala ng pag-asa. No? Talagang ngayon, siniseryoso yung makakaya ng gobyerno gagawin po. Idamay nyo yung kakayahan nyo. Bakit hindi tayo mapapabilis sa ating proseso sa pag-aayos ng problemang to? Hindi ko maipapangako sa inyong talagang malulutas natin lahat. Doon sa dalawang programa ho, higit kumulang, no? Yung vertical housing at saka yung balik probinsya, mga kalahati po nung 560,000 na informal settler families ang matutuguran. Yung given the present projections. No? At siyempre, huwag naman sana dadagdagan. No? Mahirap naman ho yung kalahati nung nag-umpisa ako, inayos ko, nung natapos ako, doble yung ulit na kailangan ko pantugunan. Di ba? Mahirap po yun. No? So, ilagay lang natin sa maayos. Lahat to talaga gawin yung tama, kaya nga nagtumatak tayo sa tuwid na landas. Talaga naman may hantungan na makikita natin masisilayan, yung bukas na dihamak mas maliwanag. Maganda nga po ba? Maraming salamat sa inyo.